Bakit ang mahal ng architect? Drawing lang naman yan. Katulad ng sinabi ko sa'yo, paano naging drawing lang naman yun? Wala na ako sasabihin nun. Magpapagawa ako ng bahay under 1 million pesos budget. Kailangan ko pa ba ng architect? Mag-ipon ka muna. Para sigurado. Depende sa tao, depende sa architect. Pwede naman may mga architect naman na tumatanggap ng ganon. Pero advice ko, mag-ipon ka muna. O kumonsulta ka sa architect, kumuha ka pa rin ng architect para ituro niya sa'yo kung saan siya abot, saan naabot yung 1 million mo. Sabi nila matagal pag may architect. Paano kung gusto ko nang magsimula agad? Mabilis nga pag architect eh. Una pa lang, alam mo na yung itsura na matatapos ng bahay mo eh. Mahirap pag walang architect, wala kang tama at final na plano. Sa construction, dun nagbago yung isip mo at tatagal lalo yung trabaho. Ano ba talaga yung trabaho ng architect? Nagdo-drawing lang ba sila ng plano? Ang trabaho ng architect ay magbigay ng design solution. Kumbaga, yung drawing kasi, instrument of service lang yan eh. Kumbaga, ginagawa lang yon para mapadali ang buhay. Kasi kahit sino pwede mag-design eh. Yun nga lang, paano naman magiging perfect fit sa way of life mo yon? Kung pwedeng bumili ka lang sa divisoria ng mga ready-made na plano, meron kung gusto mo kasi madali lang yung instrument of service na yan eh. Yun nga lang, syempre, yung way of life. Ang arkitekto, nagbibigay siya ng design solution. Saan ba ginagamit ng architect? Para lang ba yan sa malalaking bahay o project? Nagagamit ang architect, kahit malaki, kahit hindi. Basta gusto mo ng tamang gawa na mabilis, yun, kailangan mo ng architect. Pwede ba ako magpagawa kahit walang architect? Pwede kang magpagawa ng kahit walang architect. Kung may sakit ka, pumunta ka sa albularyo. Ganun lang yung magiging diskarte o mangyayari pag ganun yung ginawa mo. Kasi, kung gusto mo na sigurado, kumuha ka ng arkitekto. Kasi pinag-aralan nila lahat eh. Kung ano yung mga gusto mo, kung anong mga kailangan mo, kung anong orientation ng araw sa bahay mo, kung anong posisyon ng hangin at paano iikot ang hangin sa perimeter ng lupa mo, ano yung mga katabing lupa, ano yung mga halaman sa lupa, anong mga hayop sa perimeter ng lupa mo o bahay mo. Lahat ng bagay, pati sukat ng katawan mo, pag-aaralan, pati yung lifestyle mo, kung ano yung mga ginagawa mo kapag hindi ka masyadong busy o kapag marami kayo sa bahay o kung pagkagising mo sa araw. Kumbaga, way of life yung pag-aaralan. Para pag tiniran mo, siguradong komportable ka at mapipil mo yung best possible result sa pagpapagawa mo. Hindi yung basta naitayo lang kasi gusto mo lang na magkabahay. Magkakabahay ka, pero paano ka magiging komportable? Siyempre, hindi naman na-compute na design at pinag-aralan na mabuti kung ano yung lahat ng bagay na konektado sa pagpapagawa mo at sa sarili mo. At sa pamilya mo, siyempre. Kaya, kung hindi ka gagamit ng architect, hindi ka mag-hire ng architect, pwede naman. Yun nga lang, sigurado, maraming chance o malaking chance na masasayang lang ang pagpapagawa mo. Ano ba talaga yung trabaho ng architect? Nagdo-drawing lang ba sila ng plano? Ang trabaho ng architect ay magbigay ng design solution. Kumbaga, yung drawing kasi, instrument of service lang yan eh. Kumbaga, ginagawa lang yon para mapadali ang buhay. Kasi kahit sino pwede mag-design eh. Katulad ng sinabi ko nung nakaraan na kahit grade 3 pwedeng mag-drawing. Do-drawing lang nila na ganon. Yun nga lang, paano naman magiging perfect fit sa way of life mo yon? Kung pwedeng bumili ka lang sa divisoria ng mga ready-made na plano, meron kung gusto mo kasi madali lang yung instrument of service na yan eh. Yun nga lang, syempre, yung way of life. Kaya, naka-base doon, yung mga bagay na kailangan mo. Kaya, ang arkitekto, nagbibigay siya ng design solution. Architect versus contractor. Ano yung pinagkaiba nila? Sino dapat yung unahin? Yung architect versus contractor. Architect kasi, design, build, service. Kumbaga, siya yung design at siya yung nagko-construct. Ngayon, yung construction, siyempre, base yan sa design. Kung contractor ang una mong pupuntahan, kumpara sa architect, bago mag-architect, siyempre, magiging conflict ang interest. Kasi, yung contractor, siya yung mag-hire ng architect. May mga architect na nagpapahire sa mga contractor, lalo na yung mga bago-bago. Ngayon,
syempre, may utang na loob yung arkitekto na yun sa kontraktor kaya dahil hinire siya ng kontraktor. Ngayon, paano niya mapapangalagaan o may bibigay yung best possible result para sa'yo kung nahiya siya sa kontraktor? Kaya, ang una, design muna para hindi conflict of interest. Architect muna. Kailan dapat kinakausap ang architect? Sa simula o kapag may lote na? Kung tutusin, kahit wala pa lote, pwede nang kumausap ng architect eh. Yun nga yung the best eh. Bakit ka mo? Kasi yung architect, meron siyang tinatawag na site selection criteria. Kumbaga, may basihan, konsiderasyon para sa pagpili ng lote na based sa'yo. Based sa pangangailangan mo, based sa gusto mo. Kaya, dun niya i-adapt ang perfect fit na bahay o tahanan para sa'yo. Kaya kung tatanungin kung kailan dapat mauna yung architect, pag may lote na o kahit wala pa lote, kung pwedeng kahit wala pa lote, i-hire mo na yung isang arkitekto para sigurado mula sa lote hanggang sa pagtira mo. Paano kung simpleng bahay lang yung gusto ko? Kailangan ko pa rin ba ng architect? Kung gusto mo ng simple na sigurado yung pagkakagawa at magtatagal ng 100 taon, kumuha ka ng arkitekto at mabilis na pagkakagawa. Kasi tapos na lahat sa isip niya eh. Kahit wala nga ang plano, tuturo lang niya sa mga foreman, tsaka mason at karpintero at labor yung mga trabaho, alam na niya. Ngun nga lang, para mapadali yung buhay, kaya gumagawa ng plano. Kaya sigurado, kung simple, kahit simple lang ang gusto mong pagawa, kung gusto mo nang mabilis at sigurado, kumuha ka pa rin ng arkitekto. Paano nakakatulong yung architect sa budget planning para hindi ka ma-short o ma-surprise sa gastos? Una pa lang, sa schematic design pa lang, pag hinire mo yung architect at magbibigay at magpapakonsult at magpe-present siya ng initial design sa'yo, may consider na siya sa budget mo. Kasi yung target ng pagpapadesign ng bahay sa isang arkitekto ay hindi lang yung para mapaganda yung bahay o makapagpa-design o makapaggawa, makadesenyo ng magandang bahay. Ang pinaka-goal niya ay yung makagawa siya, makadesign siya ng magandang bahay sa pinakamurang halaga at sa pinakamabilis na paraan. Kaya kung tinatanong mo kung paano kino-consider ng arkitekto yung budget sa project, una pa lang kasama na yon. Para pag nag-a-adjust based sa revision na gusto mo, lahat ng yun na-adjust na. Anong proseso kapag kumuha ng architect? Step by step ba? Like may meeting, design, permit? Unang-una, syempre, para abang tinitiran mo na yung magandang bahay na perfect fit sa'yo na komportable ka, kailangan makuhanan muna yan ng occupancy permit para matiran mo. Ngayon, para magkaroon ka ng occupancy permit, kailangan matapos muna yung project. Matapos yung project na bahay mo. Ngayon, siyempre, bago matapos yung project, kailangan i-construct muna. Mag-construction muna. Ngayon, bago ka mag-construction, siyempre, merong munang building permit. Ngayon, siyempre, bago magkaroon ng building permit, kailangan meron munang requirements ng building permit. Ngayon, para magkaroon ng requirements ng building permit, kailangan mayroon munang finalized na plan at design. Ngayon, para magkaroon ng final plans at design, kailangan meron munang design development. Ngayon, para magkaroon ng design development, kailangan meron munang schematic design. Ngayon, para magkaroon ng schematic design, kailangan masabi mo muna yung mga gusto mo, kailangan mo, at lahat ng bagay na importante sa'yo. Ngayon, para masabi mo yung mga bagay nun, kailangan kumuha ka muna ng arkitekto. May building permit ba agad kapag may architect na? Siyempre, lahat naman ng project kailangan ng building permit. Pag nag-construct ka ng bahay, kailangan may permit kasi pangkalahatan yun eh. Para payapa, malinis, sigurado at safety lahat ng nasa paligid. Katulad ng mga pagbabaha na nangyayari ngayon. Kaya tumataas din yung tubig, isa rin yun sa dahilan. Halimbawa, walang permit. Ngayon, may sapa. Kumain ka ng konti sa sapa kasi hindi ka naman kumuha ng permit eh. Wala naman nag-inspect. Ngayon, yung katabing bahay mo, ginaya niya. Yung katabing bahay ng katabing bahay mo, ginaya niya. Yung katabing bahay ng katabing bahay ng katabing bahay mo, ginaya niya. Hanggang sa palit ng palit yung sapa. Ngayon, yung space niya, kumikitid. Yung tubig, automatic, tumataas. Ganon yung importansya ng pagkuha ng permit. Isang bagay lang yun, pangkalahatan. Kaya kung tinatanong mo kung kailangan ng building permit pag kumuha ng arkitekto, bawat project kailangan ng building permit para sigurado, para sa community, pangkalahatan. Paano ko malalaman kung legit o magaling yung architect na kukunin ko? Pwede mong tingnan yung mga nagawa na niya.
Tsaka pwede mo siyang kausapin, malalaman mo naman kung ano na yung mga napatunayan niya at kaya niya pang gawin sa future. Kung ano yung mga naging experience na niya at kung ano yung mga project na ginawa na niya. Pwede bang makialam sa design yung client? O say ng architect lang lahat? Kailangan mag-feedback yung client. Kasi katulad na sinabi ko, hindi naman ready-made na plano na binili lang sa Divisoria na pag binigay mo sa kliyente, binili niya at yun na yung tatayo. Paano magiging fit sa way of life niya yun? Kaya kailangan ng feedback ng kliyente sa bawat phase ng design para siguradong perfect fit sa kanya yung bahay niya. May batas ba na nagsasabing kailangan ng architect? Sa building permit pa lang, paano ka bibigyan ng building permit? Sino magsasign and seal ng architectural form at building permit form? So, architect ba ang gumagawa ng floor plan? Oo, siya. Siya yung nagpaplano arkitekto. Paano kung may kakilala akong gumagawa ng plano sa mas murang presyo? What's the risk of using draftsmen or non-licensed workers? Simple lang yan. Anong pananagutan nila kapag may nangyari na sa bahay mo at sa pamilya mo? Paano nila sinilyahan at pinirman yung project na plinano mo? Drafts lang nila. Ano yung capacity nila professionally para managot sa safety ng pamilya mo at well-being ng pamilya mo. Kaya, delikado. Ano ang mga pagkakamaling madalas mangyari kapag walang architect? Lahat ng pagkakamali magsisilabasan. Kasi lahat ng miscommunication, misunderstanding mangyayari. Kasi walang expectation na malinaw na nakalagay sa plano, specification, at kung ano pa yung laman ng contract documents. Nangyayari yon kapag walang tama at malinaw na plano. Pwede bang magpa-consult lang muna sa architect kahit wala pang project? Pwede naman. Basta makakabuti para sa tao, nandyan yung arkitekto kasi tungkulin yan Hindi naman negosyo. Profession. Ganon. Huwag kayong maya. Kumuha kayo ng arkitekto para sigurado. Kaya kung gusto nyo magpa-consult, message lang kayo dito. Ano ang pinakaunang step kapag gusto kong kumuha ng architect? May process ba like site visit, discovery call, o ano? Piliin mo, direct selection. Kung sino yung architectong gusto mo. Tapos mag-meeting kayo, tingnan niya yung site. Yun. Tatanungin ka naman niya at magikinig siya sa lahat ng kailangan mo, lahat ng requirements, lahat ng context, lahat ng background, lahat ng importante sa'yo. At doon lang malalaman mo na i-advise ka niya. May capacity siya. Pag-aaralan muna niya lahat. Iintindihin muna niya lahat para masolusyonan niya. Sino ang pwedeng kausapin kung undecided pa ako sa design o budget? Arkitekto. Arkitekto yung prime profession Kumbaga, siya yung may alam lahat. Although may allied professional siyang kalyansang sumusuport at gumagabay sa bawat project, nakatim niya, siya yung pinaka-prime na professional na kailangan mo. Basta pagde-design at build ng bahay, structure, building sa isang project. May limit ba ang role ng architect? Paano siya nakikipagtrabaho sa engineer, contractor at sa kliyente? Limit, responsibility ng client. Yun yung magiging limit. Siyempre, responsibility ng architect, yung lahat ng technical na bagay, responsibility ng client, yung mag-finance sa project. Kaya yung limit na tinatanong mo, yung finances. Siyempre, galing na sa client yun Paano kung may na-download na akong design online? Kailangan ko pa ba ng architect? Paano mo masisigurong perfect fit sa'yo yun? Halimbawa, nag-download ka sa online sa Google, sinearch mo, no? Flat roof yung design, modern. Ngayon, umulan, tumulo. Halimbawa, nangyari yun kasi hindi nakakma yung sinearch mo sa klima ng Pilipinas. Kasi yung design pa lang sinignan mo na yun, galing sa bansang hindi naman umulan, hindi naman umaraw ng katulad na sa Pilipinas. Kaya, sayang lang yung design na yun kasi paano makakma sa klima ng Pilipinas yun, ibang bansa yun. Pwede na siguro yung pareho lang na plan ng kapitbahay namin? Pwede naman yun, kumonsulta lang kayo dun sa arkitektong may-ari nung plano na yon. Kasi kahit ikaw yung may bahay o may-ari na nag-hire ng arkitekto para itayo yung bahay mo, intellectual property pa rin ng arkitekto yung design na yon at yung plano na yon. Kaya kung gagamitin mo yon, syempre unlawful na yon.
Kailangan ikonsulta muna sa may-ari. Magpapagawa ako ng bahay under 1 million pesos budget. Kailangan ko pa ba ng architect? Mag-ipon ka muna. Para sigurado. Depende sa tao, depende sa architect. Pwede naman may mga architect naman na tumatanggap ng ganon. Pero advice ko, mag-ipon ka muna. O kumonsulta ka sa architect, kumuha ka pa rin ng architect para ituro niya sa'yo kung saan siya abot, saan naabot yung 1 million mo. Sabi nila matagal pag may architect. Paano kung gusto ko nang magsimula agad? Mabilis nga pag architect eh. Una pa lang, alam mo na yung itsura na matatapos ng bahay mo eh. Mahirap pag walang architect, wala kang tama at final na plano. Sa construction, dun nagbago yung isip mo at tatagal lalo yung trabaho. Mapapatagal pag walang architect. Mapapabilis pag may architect kasi wala nang change order hanggat maaari. So akala nila bumibilis kasi nasisimulan nila agad yung project nang walang drawing or plano. Pero sa totoo, bumabagal pala yung Tumatagal pa, oo. matagal yung proseso. Gumagastos pa. Pumapangit pa. Umi-stress pa. So pwede ba silang magpa-drawing sa'yo tapos ipagawa na lang sa ibang team? Merong ganun na serbisyo ang architecture, ang pagiging architect sa profession. Yung design service. Tapos mag-hire ng contractor. Sa site visit ng architect nun. Yun nga lang sa akin, design build service. Nagbibigay ako ng guaranteed maximum cost outlay na magiging project o bahay mo. Baga ako ng bala sa lahat. May mga nakausap ako yung architect nila hindi sila kinakausap. Normal lang ba yun? Depende sa usapan nila kung anong nangyari sa project nila. Siyempre, anong masasabi ko doon, hindi ko naman alam yung sitwasyon nila. Ang importante, kailangan kasi magtiwala ka ng full sa arkitekto dahil gagayad ka niya. Ngayon, kung ano man ang nangyari, pag-usapan nyo. Arbitration. Nasa isang room kayo, nag-usap kayo. Minsan kasi, nasa kliyente din yung hirap eh. Bakit ka mo? Marami ring kliyente na naniniwala sa sabi-sabi sa tabi-tabi. Pinaniniwalaan na ano naman pananagutan ng mga yun pag may nangyari sa project o sa bahay nila. Naniniwala sila sa ganun. Ganun yung mga nakakagulo sa isang project. Kaya nai-stress yung architect din. Kaya ganun. Ngayon yung kliyente automatic nai-stress din. Di ba may mga client na busy? So, wala silang time sa mga design, sa mga meeting. Pwedeng ikaw na lang ba lahat yun? Basta ipe-present sa'yo ng arkitekto, kailangan aprubahan mo. Kasi baka ginawa niya, hindi mo gusto. Dahil sinasabi mo, sobrang busy mo, hindi mo naman tiningnan. Siyempre, masasayang. Pwede bang paunti-unti na lang yung design ng bahay habang ginagawa? Pwede naman, piece by piece, kung saan mo naabot yung budget. Wala naman problema. Yun nga lang, yung pagsubok lang doon, siyempre, halimbawa, yung mga bakal naka-expose, mga ngalawang, masisira, may mga ganon na consideration. Pero pwede naman. Pero advice ko, magpapagawa kayo ng bahay, ipunin nyo muna. Para siguradong yung gusto nyo, yung makukuha nyo. Kasi pag nagtipid kayo na gamitin ko muna yung ganitong budget, pas may nakita kayo sa Google na gusto nyo, iibayin mo, sayang. Nagipagmura ka na, may gusto ka palang iba, kaya mo naman palang kitain yun sa future. Sayang, ipunin mo muna para makuha mo yung gusto mo. Nagbago isip ko sa layout kahit tapos na yung permit. Okay lang ba yun? Merong tinatawag na change order sa mismong construction na. Pwede yun, i-adjust na lang based sa iniba mo. Nga lang, ang mangyayari lang doon, wala namang problema. Ang mangyayari lang doon, pag natapos na, magsasubmit ka ng occupancy permit, yung as-built plan, based na doon sa revision ng bahay mo. Okay lang yun. Siyempre, maganda ka lang dahil meron yung cost outlay, siyempre. Gusto ko yung design na nakita ko pero nasa abroad. Kaya mo bang gayahin yung mga ganun? Oo naman. I-adapt lang sa klima natin sa Pilipinas. I-adjust lang based sa context ng lugar, context ng bansa, context ng tao, kultura, nakasanayan, reliyon, prinsipyo, at kung ano-ano pang mga bagay na nandito ngayon sa lugar kung saan mo papatayo yung bahay mo na yon. Walang architect ang project pero approve naman sa munisipyo. Paano ma-approve sa munisipyo? Walang architect. So ano yung fixer yun? Oo, siyempre, automatic. Walang ganun. Meron bang maliit na lote kang ginawa pero spacious pa rin yung feeling? Meron.
Anong size nung pinakamaliit pero parang spacious pa rin? Di ko na tinandaan kasi marami na nagawa. Yung trabaho ng arkitekto, yung maging functional yung space. Kahit gaano pa ito kaliit, yung kailangan na tama yung sukat, yung gagawin niya para maganda at spacious. Kasi may mga design solution na nakakapagbigay ng illusion at feeling of space kahit na limitado yung mismong space. Kaya yun yung isa pang service yung binibigay ng arkitekto, yung design solution. If you like this type of video at kung ready ka na sa pagdidesign at build ng bahay mo, na sigurado, message ka lang dito. At kung gagawin mo lang yon kahit konting confidence lang, pwede na. Katulad ng mga naging kliyente ko, sigurado may impress ka. Thank you po for watching.